Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Tingnan nyo, reaction ni Kuya Will sa banat ni Banat Bay, ha? Panoorin natin. Maikli lang naman to, maikli lang. Okay. Maraming salamat kay Secretary Harry Roque. Secretary Harry Roque, maraming salamat at napakabuti mo. Wala ka naman kamalay-malay doon. Anyway, sa lahat po ng mga drivers natin, si Banat Byron, maraming salamat, ha? At iba ka bumanat. Wala naman akong sama ng loob, Kimisa Pia. Okay lang yon. Opinion niya yun eh. Ayun. Bernard Flores, oy mga kapitbahay kong Kalgaran. Tip na para madami pambili ng bike. Salamat, Bernard Flores. Ayun lang naman po yung sinabi ni Kuya Will, pero malaking bagay yun. Kasi alam mo yan si Kuya Will, idol ko yan. In terms of entertainment, naabutan ko yan eh. Naabutan ko yan, drummer. Naalala ko nung panahon na kami pa nasa Ratski. Alam niyo yung Ratski, yung kay Randy Santiago? Yan, dumadalaw pa yan. Kasi kilala na namin yan. Banda-banda pa kami noon. Kasama namin sila Sir Randy. Yan hindi pa siya ganun kasikat na sikat noon. Hanggang nagkaroon na siya ng Wawawi, ganun-ganon. Kaya alam namin kung saan nagsimula yan. Nagda-drums pa yan. Sinabi niya nga dito sa kanyang siya ay dating barker. Ano kayo tumatahol? Barker daw yung taga-sigaw ng Kebok! Ganon. Kaya bilib ako sa narating yan. At ngayon, kahit isipin mo, ang daming pumuna dyan di ba? Nung keso yumabang daw sa ABS-CBN, nag-away sila, bla bla bla. Pero wala kang makikitang galit o atake mula kay Kuya Will sa ABS-CBN nung kasagsagan ng issue ng ABS-CBN. Walang ganyan yan. Nagpatuloy lang yan, nag-concentrate siya sa kanyang misyon bilang mag-entertain. At yun, tuloy-tuloy ang kanyang entertainment. Siya lang tuloy-tuloy, maganda ang pag-entertain niya sa YouTube. Panalo. At ang entertainment niya hindi panlalait ng kapwa. Yun ang gustong-gusto ko sa lahat. Remix! Kasi meron tayo alam na para mag-entertain, maglalait lang ng kapwa. Tapos puro lang kalandian. Ayaw natin ng ganun. Ayun na nga, so nagpapasalamat po tayo, pero ang topic po natin ngayong araw na ito ay ito. Bakit yan ang aking titulo? Ha? Ang titulo po natin is Maria Ressa nagpapakalat na malisyosong balita. Ayan po kasi araw-araw niyang text yan. O tweet niya pala. Araw-araw niyang tweet yan. Talagang seriously? Davao Hospital receives more than PGH? Mga ganyang hirit niya. Marami pa siyang ibang mga message na kesyo ang dating is Davao. Kasi yung presidente is taga Davao. Bakit mas malaki ang natatanggap ng Davao? Kinukulayan niya. Okay? Kukumpare niya sa PGH na pangalawa lang. Hindi niya ata naiintindihan. Let's put this on context. In context on. Basta. Ang konteksto po kasi niyan, ang Southern Philippines Medical Center po ay nagki-cater po yan sa buong Mindanao. Actually, hindi nga lang daw Mindanao, pati Visayas Pagka mga matitindi na yung sakitan, kasi napakalaki ho niyan. Hindi katulad dito sa PGH. May PGH. May hiwalay na lung center, may hiwalay na heart center, may kidney center, may hiwalay-hiwalay. Okay? Sa Southern Philippine Medical Center, ang sabi, okay, ayon kay Spokes Roque, has several integrated specialty buildings which are stand-alone, like the Heart Institute, the Institute for Women and Newborn Care, the Orthopedics and Rehabilitation Institute, the Cancer Institute,
the intensive care complex, and the main hospital for general medicine and surgery. Ibig sabihin, maraming ospital na talagang magkakasama dyan sa loob ng isang SPMC, yung Southern Philippine Medical Center. So hindi yan katulad ng PGH na iisa lang. Tapos yung, kunwari gusto mong patingin, specialize ka sa kidney, doon ka sa kidney center, di ba? Kaya sa lung center, punta ka sa lung center pag gusto mo naman sa lungs. Sa heart center, gusto mo naman sa heart center. Etong SPMC, nandyan na ho lahat. Yan ang pinakasentro. Kaya nga Southern Philippine Medical Center. Sentro ito ng buong Mindanao. Hindi ito nagkikater lang sa Davao. Ito ang pinupush nito mga, siyempre alam naman natin, mga dilawan tae na walang ginawa kung hindi baluktutin ang news. Ulitin ko po hindi ko po sinasabing walang katiwaliang nagaganap sa PhilHealth. Pero yung sabihin mo, na ang SPMC kaya nakakatanggap yan, dahil Davao kasi yan. Hindi ho. Ito pa, aside from that, hindi lang yan iisa malaki po yan. Sabi nga is 1,500 bed hospital with almost 3,600 personnel. Okay? Total admissions are 76,000. There are also 586,000 outpatient in the same period. SPMC also has the highest PhilHealth income, breaking the billion mark. Its average income in 2018 and 2019 is 1.2 billion. Income So yung sinasabi nilang 300 plus million, wala pa ho yan dun sa income na 1.2 billion. And IRM, yung sinasabing IRM na binigay sa kanila na 300 plus, is based on the monthly average or the track record of reimbursement for 2018 and 19. Naintindihan nyo? Kasi ang bagong laging sinasabi nito mga hinayupak nito, kahit yung mga senador, ganito rin naririnig ko Sabi nila, bakit ganito yung SPMC na yan? Di ba mas marami na mga nagkakaroon, nasaan ba ang sentro ng COVID? Yan na maririnig mo sa kanila. Di ba nasa NCR? So dapat NCR malaking nakakatanggap. Yung IRM na listahan na nakukuha ninyo ay before the COVID. Remix. Wala pang COVID nun. So ibig sabihin, hindi basihan yung COVID. At ang ibig sabihin lang niyan, kinukuha yung average na kinikita nung base doon sa income ng ospital. Doon naka-base. Since ang laki nga niyan, siyempre, ikaw taga ganito kang lugar. Pupunta ka saan ka pupunta. Instead na pumunta ka ng Manila para magpatingin ka sa PGH o patingin ka sa heart center, kung taga Mindanao ka, doon ka na lang sa SPMC. Diba? Ito. Tingnan nyo. Papakita ko lang sa inyo. Baka akala nyo, ni-invento ko yan Hindi ko ni-invento yan. Ito. Wait lang. Pasok. Ay, mali. Ay, yan. Pasok. Madam. Pasok. Itong interim reimbursement mechanism, how they compute it is they base it on historical figures. No, it's the historical claims from for 3 months from the previous year. Meaning, kung halimbawa ngayon yung nakita nyo na datos na yan, it was based on last year's claims, no, or last year's data. So wala pa tayong COVID noon, no? So mali yung sinasabi nila na ang sentro ng COVID nasa NCR, so dapat dito malaking bigayan. Sandali, yung IRM na sinasabi na yan, datos pa yan last year. Wala pang COVID niyan. So maling-mali. Sakaling mas mataas, baka yun ay kadahilanan nung kalakihan ng kanilang ospital, maraming beds, maraming pasyente. Pangalawa, high technology rin sila and they cater to different or varied types of patients. Linaw. Alam nyo, actually, ang mga nagtatanggol sa Twitter, yung mga taga Mindanao, bakit? Alam nyo ba na libre dyan? Sabi nga nitong SPMC, perform heart surgeries to anyone. You see,
SPMC is not just an Akala kasi nila ospital lang eh. Clinic lang siguro tingin nila nakibilta ng ganon. Alam nyo, kahit kami napuntahan namin yan. Libre ho magpagamot dyan. Pag wala kang pera, yung ano ka. Kasi government po yan eh. Libre po. Malupit ho dyan. Ang laki-laki, ang ganda-ganda. O ayan, sabi ni Del Espanya. Opo, Banat Bay, libre po. Kaya nga mang nagtatanggol dyan, puro mga taga Mindanao eh. Kasi alam nila kung gaano kaganda yung serbisyo ng SPMC. Siyempre yung mga dilawan nakakita ng sandali, maganda itong oportunidad. Galit na galit ang tao sa PhilHealth. I-connect natin kay Pangulong Duterte. So, paano niya ididikit? Paano niya ididikit? Ay, ito, Davao. Taga Davao. Siraan natin tong ospital na ito. Itong Davao. Malaki kinita nito last year. Malaki ang ano nito. Ang binigay dito last year. Oy, dikit natin. Si Duterte at saka Davao. Ganyan o mga kasiraulo ang mga dilawan tae. At pinangungunahan, syempre, sino pa bang pinaka-peking journalist? Yung pinaka-chismosang journalist. Alam mo, dapat to si Maria Ressa, hindi to dapat naging journalist. Dapat naging tong inventor. Dapat naging scientist to. Ang galing mag-invento nito ng istorya. Di ba meron pa last year na weaponize. Yung sinasabi niyang tatlong weaponize, nag-away-away yung tatlo. Ano ba yun? Anong klaseng weapon yung nag-away-away? Diba naalala niyo yun? Kasi weaponize daw ang internet through these three, Kung weaponize siya, hindi sana nagkakasundo yan sa issue. Hindi nga nagkasundo, isang issue pa lang eh. Yung soji na yan eh. So sabi ko sa inyo, ano yan? Inventor yan. Yan tong si Maria Ressa, hindi yan journalist. Scientist ho yan, inventor. Nag-iimbento ng mga issue sa buhay, ha? Parang yan yung kapitbahay mong nakita ka lang umuwi. Ay, grabe si Mare. Bakit? Si Mare, iba-ibang sasakyan pag-uwi. Iba-iba naghahatid. Iba-ibang lalaki, grabe. Ganyan yan. Tapos story siya. Siyempre dadaanin niya sa English. Ganito. Hijack ganito. Diba? This haliparot. The babae is the haliparot who drives with a different driver. A different car. There's some rich and there's some not. Mag-invento, diba? Ganyan eh. Hindi niya alam, may Grab pala yun. Kaya iba-ibang kotse, tsaka iba-ibang driver. Parang ganyan si Maria Ressa. Sabi ni Henry de Guzman, Kimo ng mama ko po, for 10 session libre po, walang halong charot yan. Ay, grabe, nakakalungkot na. Sarap naman sa puso niyan. Alam nyo, mahirap yan 10 session. Kasi mahal po yan. 50 alam ko dyan eh. Dati nung panahon po nung nanay ko, 50,000 po per kimo nun. Ito nga, sige. Balik daw natin yung picture. Ay, bakit nawala yung timer ko? Ayan na, bumalik tuloy ako sa timer. Mag-1 oras na ako. Kaya nga maraming natutuwa dyan eh. Tapos, kakayanin mong siraan yung dahil lang sa personal mo na galit sa Pangulo. Ano po bang pinaglalaban niya ni Ressa? Ewan ko, gusto ata maupo nitong vice-presidente o presidente. Oo nga, world class po daw yan. Talagang actually kami po ni Mocha nakita po namin yan. Talagang world class po yung SPMC na yan, ha?